alpas to. So ito na, ganito yung replacement na pinalit ko. Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-Tech Dudes and Tech Dudettes, welcome again to my channel. So for today's video, nandito na naman po tayo sa CRV natin. And kung mapapansin nyo, nandito tayo sa likod ng CRV, dito sa may trunk area or sa may cargo area. Papakita ko sa inyo kung paano tatanggalin tong panel dito sa likod ng pintuan na to. Palit ako ng actuator, so papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ang nangyayari kasi dati, pag pinipindot ko yung remote, ito yung lock and unlock button, minsan okay siya and kadalasan ayaw niya, no? So parang nagloloko na yung parang pinaka locking mechanism natin sa loob nitong sa may pintuan na to. So yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano natin tatanggalin tong panel na to para ma-access yung actuator or yung lock mechanism na nandun sa loob. Just in case nga na hindi talaga siya mabuksan, pupunta kayo dito sa likod para ma-open tong panel na to. Ang pinakaunang steps na gagawin natin or step na gagawin natin is tatanggalin natin to. And eto, saka yung sa kabila. Pero kung hindi nyo naman matatanggal to, kahit ito na lang dalawa, pwede naman. Kaya lang, mas maganda matatanggal nyo to para mas madali siyang baklasin lahat. And then, itong mga panel na, yung back panel natin dito sa may pintuan. Ayan. Madali lang naman siya. Basta meron kayong pangsungkit. Pwede rin naman screwdriver or yung ibang panungkit. Kaya lang, ang problema, magkakaroon siya ng yan, parang ganyan. So masisira nga yung plastic. So mas maganda merong ganito na plastic na panungkit. Ito naman either by hand or yung may ganitong tools pa rin kayo. Nung una kasi hindi ako gumamit nito. So ang ginawa ko, sinungkit ko lang ng daliri ko. Pero medyo mahirap siya kaya mas maganda nga meron kayong tools. And isa pa nga pala, mas maganda ko yung i-open nyo tong window na to para mas mabilis yung access, mas madali yung access natin dito. So ito yung naglalak sa kanya and dyan nakalagay ito. Ayan, dyan. So ganun din sa kabila. Ganun din. Bali dito naman, ang unang yung tatanggalin yung parang pinaka-cover dito. Ayan. Tanggal na siya. Bali ito yun. So nakasalpak yan dyan. So nakaganyan yan. So next is yung tornilyo nito. And then tatanggalin natin to. Ang gagawin na lang natin is hahatakin natin siya. Ipupull natin siya isa-isa. Kasi may mga plastic din siya na parang lock na ganito, so be careful lang din, baka mabali. And just in case, mas maganda meron na rin kayong replacement na ganito para just in case na masira yung ganito, meron kayong ipapalit. So yan, tanggal na yung panel natin. Pwede na natin ma-access yung pinaka
loob niya. Ipo-pull down lang natin to. Yung baba kasi is yung unlock. Yung taas is yung lock. So nakalock siya, hindi ma-open. And pag nakababa, ma-open siya. Kung papalitan nyo naman yung actuator, so tatanggalin nyo lang to. So pag natanggal to, yan, ayan, tanggal na. So yun naman. So bali natanggalan natin yung tornilyo rito, ibababa na lang natin to. Ito muna pala, tataas niyan para maka-alpas to. So ito na, ganito yung replacement na pinalit ko. So bali ang pagbalik, isushoot nyo lang yung dito. So mag-a-align naman yan. Bali, set pala yung binili ko. So, ang presyo nitong apat na to is 800 plus. So, kung bibili ako nito ng surplus na isang ganito lang, aabot ako ng mga 500 to 800. And pag bumili ako ng brand new, yung original, I think aabot ako ng mga 1,000 plus, no? So, isa lang yon. Pero ito, apat na siya. Apat na set for around 800 plus. So, ito lang yung dati ko. Ito yung pinalitan natin. So ito siya. So for comparison, magkaiba talaga siya. So kung mapapansin nyo, ayan, ito wala siya dito sa original. Ito rin yung tornilyo dito, wala siya sa original. So yung mga tornilyo na yan, wala itong, dito naman sa original walang tornilyo. So baliktarin natin. And kung mapapansin nyo, ito may nakalagay na number niya, no? So dito wala. Pero dito may nakalagay na R. And I think meron din to eh. Ito. Yung R niya. R. Pero kung ang pinaka napansin ko talaga, ito wala siyang pin. Dito meron. Ito yung replacement and ito yung original. Dito naman meron siyang mga pins. Dito meron din siya. So ito lang ang meron sa kanya. Ito wala. Ito. Pero nung tinesting ko naman, okay naman siya, gumagana naman siya. And nag-unlock and lock naman siya pag pinindot yung remote. So gumagana to, working siya. So nakatipid ako ng marami kasi apat na set na yung binili ko. Kaysa kung bibili ako ng original na ganito na 1,000 plus or ng surplus na ganito na mga 500 to 800 plus. So ako na lang din nagkabit para mas makatipid tayo. So yun, bali yun lang, nireview lang natin to and pinakita lang natin kung paano yung pagtanggal ng mga panels and pagpalit ng actuator na to. And paano pag open ng door natin ng nakalock yung sa likod, no? So ganun lang. So I hope nakatulong to sa inyo and para makatipid na rin kayo kahit papano. Follow nyo lang yung mga ginawa natin and ayun, makaka-DIY na rin kayo kahit papano. So thank you for watching. Thank you and God bless.